Sinilbihan ng arrest warrant si dating Congressman Zaldico sa bahay niya sa isang subdivision sa Pasig. Nakita rin doon ng mga otoridad ang ilang vault, maleta at kahon. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Natatakpan ng puting lona ang buong bako ng bahay na ito ni dating Congressman Zaldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Sa kalsada naman sa labas lang ng gate, nakalapag ang ilang kahon at bag. Ipinakita ng abogado ni Ko sa mga pulis ang lamang mga relo ng isang kahon. Ang iba, hindi na binuksan. Nagtungo roon ang NBI at PNP-CIDG para isilbi ang arrest warrant laban kay Ko. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, tsaka 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Saldi Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest. Any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok pati mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang na vault pero hindi binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico. Walang search at seizure na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant. Marami pang mga kahon ang nasa living room. May mga paintings din, pati mga crates, bags at personal na gamit. Mga maletang iba't iba ang laki naman ang nasa loob ng mga pinasok na kwarto. May mga vault din na iba't iba ang laki. Nakabukas ang iba. At sa isang kwarto pa, makikita rin ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano dyan. No, that we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong laman yan. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. Wala naman untoward incident. So we're glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process. This is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving? No, hindi naman. We weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. Nitong Sabado, pinuntahan ng mga pulis sa Taguig ang unit ni Ko sa isang luxury condominium pero wala silang inabutan doon. Noong Biyernes, inilabas ng Sandigan Bayan 5th, 6th at 7th Division ang warrant of arrest laban kay Ko at 15 iba pa. Kaugnay sa umano'y substandard na 289 million peso road deck projects sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Naaresto sa isang bahay sa Quezon City ang isa sa mga akusadong si Dennis Abagon, OIC Chief ng DPWH Mimaropa, Planning and Design Division. Hindi pinangalanan ni Abagon kung sino ang may-ari ng bahay, pero kinumpirma ni DILG Secretary John V. Cremulya na pagmamay-ari ito ng Vice Mayor ng Bansud, Oriental, Mindoro. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Kung he was renting or he was being hidden. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Bansod Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Merano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natunton at naaresto si Abagon. Pero anya, pinapaupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa raw siya sa NBI para maaresto si Abagon at nagbigay pahintulot na pasukin ang bahay. Kasama ni Abagon, iniharap sa Sandigan ang 7 pang naaresto at sumukong mga opisyal at dating opisyal ng DPWH. Sina dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, mga assistant at regional director na sina Jean
Ryan Altea at Ruben Santos, mga division chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, project engineer na si Felizardo Casuno at accountant na si Lerma Caico. Una silang iniharap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense. Pero non-bailable ang kaso nilang malversation of public funds sa Sandigan Bayan 6th Division dahil sa higit 8.8 million pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Hindi kasama sa kasong malversation si Calvo, kaya tanging siya lang ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos iharap sa korte. Pinasok sa Quezon City Jail Facility sina Abagon, Pakanan, Casuno, Serrano, Santos at Altea. Sumailalim sila sa pagkuha ng mugshots at personal nilang impormasyon at medical check-up. Sabi ni Remulla, sama-sama sa isang kulungan ang 6 at walang special treatment. Wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Opo, pare-pareho lang po ng kanilang tasking. Pagkain ho nila, pare-pareho. Hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail, kaya si Caico ay ididetine sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.